Pag-usapan naman natin mga paps, ang oil filter, no? Every time na mag-change oil tayo, sana sinasabay natin ang pagpapalit ng ating oil filter. So depende yan dun sa oil na huling nilagay mo. Kung mineral yan, every 5,000 kilometers. Kung fully synthetic yan, every 10,000 kilometers. Sinasabay to. And sana hindi to mag-overstay sa ating engine, ano? At least sana not more than a year lang ito sa ating makina. Kasi pag ito ay masyadong tumagal sa ating makina, there's a tendency na ito ang mag-cause ng sabihin nating oil starvation. Okay? Dahil yung filter natin ay pwedeng tumigas na or barado na. So dapat sinasabay talaga to sa pagpapalit ng oil, no? Now, sa installation nito, just an idea, no? Dito lalagyan natin siya ng oil. Pupunasan na. Puras lang. Para pag in-install natin, mas madali siyang mai-install, mas maganda yung pagkakaset ng gasket, at maiiwasan natin yung pagkakaroon ng leak. And pagtatanggalin natin, mas madali lang din. Hindi siya didikit. Okay? And pag tayo ay magsisetup nito, mas okay din na lagyan din natin ng oil sa loob. Kung paangat yung installation, at least sana mga 1/2. Kung pakilang naman, kahit mga 1/4 lagyan natin. Pero pag pataob, wag natin lalagyan, tatapon lang, 'di ba? And pag tayo ay ang idea nun para maiwasan natin yung oil starvation, ano? Kasi pag nag-start ang ating makina, yung oil hindi naman yan dadaan muna sa filter. So, pag yung filter natin ay walang laman, magkakaroon ng slight delay yung flow ng oil sa taas ng ating engine. Kumbaga, pupunuin niya muna to bago pa mag-flow. So yung few seconds na yon, pwedeng tumaas yung wear and tear ng mga parts natin sa ibabaw, at ang effect, mas mabilis siyang pwedeng masira. Okay? Now, sa pag-setup nito, siguraduhin ninyo, bago nyo isalpak, malinis yung lagayan niya. So punasan ninyo, okay, or tingnan nyo mabuti, and siguraduhin nyo hindi na iwan yung old na gasket. Okay? Kasi may mga pagkakataon pwedeng maiwan to. So pag in-install niyo na may gasket, maglilik yan. Okay? So dapat inaano niya yan. Chine-check up niyo, nililinis niyo. Then, sa si-setup nito, pwedeng hand tight or pwede namang may tools. Pag hand tight, okay, ganito yung pinaka-idea. Once na nag-set na, okay, so inikot mo na and kumapit na itong gasket, you need to turn it around 3/4. Okay? Turn it 3/4. Or kung sa orasan yan, from 12 to 9. Okay? So halimbawa, nag-set na siya, kumapit na yung ating gasket, to turn mo pa siya ng 3/4. Yun yung pinaka-idea. Now, kung may tools naman kayo, ako personally, ako ginagawa ko, after kung ma-hand tight, okay? So sabihin natin kasi iba-iba yung position ng filter . May mga filter kasi na madali talaga yung position niya, talagang mahihigpitan mo. Pero may mga filter na masikip yung lagayan, so mahihirapan yung kamay mo para sabihin natin i-hand tight. Kung ako ang tatanungin, after the hand tight, okay, you can use a tools pa rin. Ako, at least sana kung sa orasan, mga 1 to 2 o'clock, ganun lang. Okay, so after the hand tight, gamit akong tools, 1 to, kumbaga from 12 to 2, ganun na. And okay na ako doon, satisfied na ako doon. Okay na ako dun sa higpit na yun, kasi actually just a story lang, way back then I do believe na hand tight nga lang talaga to. Okay, unfortunately nagkaroon ako ng leak dahil sa hand tight, and start nun hindi na ako nag hand tight talagang gumamit na ako ng tools. Kasi ang nangyari, unfortunately bumitaw yung oil filter. So ang nangyari, dahan-dahan na nagbawas ng oil. Buti na lang, nagkaroon ako ng red oil sign na nasa garahe na ako. So, yun, tinignan ko kung saan nagmumula yung leak, and unfortunately, sa maluwag pa lang oil filter. Then yun, hinigpitan ko lang siya ulit, nilagyan ko ng oil, I think, 2.5 liter kasi yung kotse ko na yon. So, siguro mga 1 litro na lang yung natira. So, naglagay talaga ako ng mga 1.5 pa. So, buti na lang, nandito nasa bahay naman ako nun. So, okay lang, naayos ko naman kaagad. Pero kung nasa kali ako noon, mahirap. Okay? And yun, as much as possible, original yung bibilhin niyo to. Ito, ako, unfortunately, medyo 50-50 ako dito kung original to. Kasi,
merong number na kulang. Okay, parang nabura. And supposedly, pag original dapat, kompletong-kompleto yung mga numbers. Although mabigat siya, kasi yung peak nito magaan. Ito mabigat naman, so mukhang solid naman siya. Siguro doon lang sa print na isang number ang medyo nagduda ako. Pero I think 50-50 ako dito, no? Pero as much as possible, original yung ilalagay ninyong filter. Kasi pag peke yung oil, pag peke yung oil filter na nilagay ninyo, pwedeng mag-compromise din yung performance ng inyong sasakyan dahil nga hindi mapipilter ng maayos, or pwedeng magkaroon ng leak, no? Kasi peke yung gasket niya, or pwede rin naman na sabihin na nating magkaroon kayo ng problema rin, ano, na hindi mag-flow ng maayos yung oil dahil nga hindi pwedeng naglalak yung oil dun sa loob. Okay? Dahil yung parang itong mga yung kulay orange na yan hindi nagbubukas. Okay? So, as much as possible, original sana, no? At kung kayo ay mag-i-install nito sa mga nagdi-DIY diyan, talagang ayusin niyo. Okay? So, halimbawa, na-setup niyo na, okay na. Okay? I-start niyo yung sasakyan. So, syempre, bago niyo i-start, lagyan niyo ng oil. I-start niyo kahit mga 5 minutes, punasan niyo to, siguraduhin niyo na wala ng oil mark or anything. Then after the start, i-off niyo, then i-double check niyo kung for any sign of leak. Kung wala na, okay na 'yon. So set up na yung oil natin, ano. So 'yun mga paps, no. Ito yung oil filter. So sinasabay talaga to sa change oil, ano. May mga history na yung kotse pag matagal na hindi nagamit, pwedeng ito rin na maging root cause ng problema kaya hindi nagpo-flow yung oil. Okay? So kasama talaga to sa pinapalitan. And sana nga, yun nga, suggestion ko nung unang not more than a year. Okay? I-replace nyo talaga to. Okay? Meron kasi mga tao na oil lang yung chine-change pero hindi pinapalitan yung filter. Pag ito, na overstay to, yung filter natin madumi na, okay? So wala nang ma-flowhan, so masisira yung makina ninyo. Okay? Ako, personally, may mga pagkakataon na hindi ako nagpapalit ng filter. Okay, like for example, nung nakaraan, hindi ako nagpalit ng filter kasi yung filter ko nasa 4,000 or 3,000 kilometers pa lang itinakbo. And sabi ko, ang filter naman is good for 10,000 kilometers. So now, ginawa ko, change oil ko lang siya, pero hindi ko pinalitan yung filter. Okay lang naman yun. Kasi on my estimate, around 8,000 kilometers lang naman yung tatakbuhin ng filter. Although wag niyong gagayahin yun, mas recommended na palitan nyo talaga yung filter every time na mag-change oil kayo, mga paps, no? And yun, buy original. Nakakaduda lang minsan talaga, lalo sa online, no? Merong mas mura, mga 120, 150. Medyo magduda tayo ng konti, pero you could try. Pero mas okay talaga buy kayo sa mga trusted na mga reseller or dealer para hindi magkaroon kayo ng problema sa inyong kotse. Kung nagustuhan niyo yung video, mga paps, paki-like na lang, ha.